Ngayong summer, masarap mag-scuba diving. Nako, yung pagsisid sa ilalim ng dagat. Yung nag-i-scuba na, nangunguha pa ng basura at naglilinis ng dagat. Kaya nyo? Kayang-kaya yan ng mga magigiting na professional divers na hindi lang basta trip ang sumisid, kundi libangan ding maglinis ng kalikasan sa ilalim ng dagat. Katuwang ang kumpanyang Aboitiz. Kilalanin na natin silang mga hero na scuba surero. Hindi sila si Batman, hindi rin sila si Superman, at lalong hindi si Aquaman. Sila ang mga certified superhero ng Toledo City dito sa Cebu. Sila ang ating mga Eco Warriors. Just call them Scuba Sorero. Handa na ba kayo? To the rescue ang ating mga scuba sorero sa Toledo City sa problemang kalat at basura sa ilalim ng dagat. Ang scuba sorero ay pinagsamang salita na scuba diving at basurero. Matyaga silang sumisisid at namumulot ng mga kalat. Kahit anong lalim, handang languyin para lang huwag mawala ang ganda at kalinisan ng Canyon Strait. Isang protektadong lugar na itinuturing na tahanan ng maraming uri ng hayop. Sa katunayan, kasabay ng Earth Month noong Abril ang ating mga scuba surero. Sama-samang nagserbisyo para sa inang kalikasan. At dahil Labor Month ngayong Mayo, ating bigyang pagkilala ang natatanging nilang misyon. Minsan na rin akong sumama sa napakahalagang misyong ito sa ilalim ng dagat kasama ang mga scuba surero. Sinisid namin ang malalim na bahagi ng dagat para personal na alamin ang kalagayan ng mga corals doon at maging sitwasyon ng mga kawawang nilalang ng dagat na nalalagay sa alanganin ng buhay dahil sa mga basura na itinatapon nating mga tao. Si Leo, isang scuba surero volunteer. Bago raw siya maging hero sa kanilang komunidad, bayani muna siya sa kanilang bahay. Nahinto sa trabaho tatay ko dahil nabangga siya ng taxi. Tapos yung mama ko nahinto sa trabaho kasi walang magkakalaga kay papa. Sa ngayon, breadwinner si Leo ng kanilang pamilya. Obligasyon ni papa, ako nang gumagawa. Tulad ng pagkukuha ng tubig, pagbibili ng bigas, sa financial na kahit konti lang. Bayaran sa kuryente, tubig. Spearfishing o pamamana ng isda ang kabuhayan ni Leo. Nakamulatan na raw niya ito mula pagkabata. Kasi yung papa ng mama ko, ang kabuhayan nila dati dagat. Doon nahilig ako sa dagat. Dahil sa pagpapahalaga sa karagatan, di kalaunan, naging scuba surero. Isa siya sa mga volunteer scuba at free divers. Para makatulong din sa kalikasan bukod sa scuba surero, ginagamit din namin yung fraternity namin para makatulong sa bayan. Katulad ng paglalagay namin ng signage sa basurahan, kung saan nilagay yung tamang basura. Meron kasi kami mga free divers sa loob ng power plant na hobby nila yung mag-free diving, and then they're just living near sa power plant. Then during that time, upon their free diving, nakita kasi nilang marami talagang basura underneath din. So yun, it's a call for us na really to undertake din the scuba surero and together with the coastal cleanup. Dito sa bayan ng Toledo, minsan na raw nagkaroon ng problema sa tambak ng basura na gawang tao, lalo na sa tabi ng mga dagat at mismong ilalim ng tubig. 2 years ago, may ginawang survey ang Canyon Strait Protected Seascape at tinanong yung mga naka-reside sa coastal areas kung ano yung nakikita nilang pinakamalaking threat sa coast at saka sa dagat. Tapos ang majority na sagot is yung solid waste na nakikita sa coast at saka sa dagat.
Madalas mga single-use plastic ang mga nakukuhang kalat na kapag hindi inagapan, malaki ang nagiging epekto sa yamang tubig, mga isda at mga koral na namamatay. Ayon sa pag-aaral, mahigit 100 million marine animals ang namamatay sa buong mundo taon-taon dahil sa pagkasira ng ecosystem ng ating mga dagat. Mayroong higit 20,000 na piraso ng plastic ang nagagamit ng bawat isang tao sa mundo. Kapag hindi iningatan ng pag-dispose sa plastic, nakakapolyut ang mga ito sa dagat. Ang problemang ito ay hindi lang dito sa Pilipinas nararanasan. Buong mundo apektado sa pagkasira ng marine ecosystem at water pollution. Apektado rin sa ocean pollution ng mga pating, butanding at pawikan. Matagal bago ma-decompose ang plastic. Higit sa 100 taon bago ito malusaw sa maliliit na piraso. Hindi siya biodegradable. So they stay for a long time. That's why kailangan talaga careful tayo sa basura natin because those things we use it once pero they stay there for how many years? We are composed of more than 70% of water. Tapos ang daming nakasalalay na buhay sa karagatan. Hindi lang ito scientific na importansya, it's also economical kasi ang mga turista, ang mga mangingisda ay nakasalalay sa healthy na coral reefs. Ang simpleng hindi pag-iingat natin sa mga basurang itinatapon nang walang pakundangan, hindi lang malaki ang epekto sa kalikasan. Naapektuhan din ang kabuhayan ng mga taong umaasa sa ating mga yamang dagat. Masuffocate na yung corals dahil natatabunan na sila ng trash. What will happen is they will die and then yung fish din natin mahirapan na, mas exposed na sila. So either through fishing or through predators. Annual undertakings in order to encourage. Taong 2022 nang sinimulan ng Therma Visayas Incorporated, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation, ang Scuba Basurero Program. Ang Aboitiz Power ay naglalayong maghatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya sa bansa. Tumutulong din itong linisin ang ating mga karagatan, lalo na ang mga shoreline o tabing dagat at mga submerged areas na malapit sa TVI facility at Bato Marine Sanctuary. Simula nang mabuo ang proyekto, mahigit 11,000 kilograms na ng basura ang kanilang nakolekta at natapon ng tama. Maliban sa Scuba Basurero, may iba pang proyektong pangkalikasan ang Aboitiz Power at TVI. Kabilang dito ang pagtatanim ng mahigit 1 milyon na puno na nakatutulong sa paglinis ng hangin, paglamig ng kapaligiran at pagpigil ng baha. Malaki yung role ni Aboitiz Power for environmental initiatives because nagiging catalyst kasi siya. Parang siya yung fuel to conduct environmental sustainability programs. We have our own na concern to environment but parang mas may maganda na may magni-lead. Lahat welcome na makilangoy. Nag-enjoy na kayo sa pagtatampisaw. May bonus pang pagtulong sa ating kalikasan, di ba? Maging ang mga eksperto, marine biologists, hindi nagpapahuli sa pagsisid para kay Mother Nature. Mga bagong tubo ng corals on the way to the pier, I've noticed that a lot more divers now while diving, they will just pick up the trash. So I think that's a good development for everyone. Ini-encourage ko yung lahat ng mga nanunood at mga lahat ng nakatira sa tabing dagat na maging responsable sa pagtapon ng ating basura. Dapat nating segregate at source at huwag itapon kung saan-saan lang para mapanatili nating malusog at ang ating mga coral reefs. Ipinagmamalaki ng Aboitiz Power ang programang ito. Hinihikayat din nila tayo na kahit wala tayo sa Toledo City, umpisahan natin ang pagsesegregate ng ating mga basura ng tama kahit sa ating mga bahay lang.
Lahat tayo pwedeng maging eco-warriors dahil ang maliit ninyong aksyon ay may malaking epekto para sa ating kalikasan. We are advancing business and communities. We ensure we are very much supportive and collaborative as partners in taking care of the environment. And hopefully, mapalawak pa namin yung mga environmental programs kasama ang ating communities and our partners din sa government. Sa ngayon, daan-daan na ang nagvo-volunteer para maging scuba surero at si Leo walang sawang humikayat din ng mga kasamahan niya para samahan sila sa pagpapaganda ng kalikasan. Katunayan ay isinama pa nga ng mga scuba surero ang aming team sa naganap na cleanup drive nitong Abril sa Tanyon Strait kasabay ng pagdiriwang ng Earth Month. Ang mga ganitong coastal at underwater cleanup drive ng Aboitiz Power at TVI ay regular na isinasagawa katuwang ang DNR, Philippine Coast Guard, LGUs at iba pang grupo. Todo sisid si Leo at ang daming nakolektang mga basura. Enjoy po kami sa Scuba Surero Cleanup Drive. Makikita na ang linis-linis na ng ilalim ng tubig, malinaw at buhay na buhay at ligtas ang mga coral. O diba enjoy kayo kung ganito ang tanawing makikita sa ilalim ng tubig? Pangarap ko lang po para sa Canyon Street, yun lang malinis yung kalikasan natin sa dagat para maraming mga mangingisda natin na makabenepisyo nito. Tapos binigyan kami ng bangka ni motor ng Aboitiz, kaya nagpapasalamat po kami sa kanila. We at Aboitiz Power, Therma Visayas Inc., we are very much delighted and asking for support to everyone's effort and participation in terms of environmental protection and improvement. So it's not really a sole effort lang, but it's a collaborative program to really improve our health of our environment. Hindi lang naman sa pagiging scuba surero pwedeng maging superhero, pwedeng maging bayani ang sinuman. Simulan natin sa maliliit na hakbang. Ika nga nila, clean as you go. Basura mo, itapon mo. Tapat ko, linis ko. Para matagal pa nating ma-enjoy ang mga biyaya at gandang ipinagkaloob sa atin ng ating inang kalikasan. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.